Ito yung tatlong 3 and D guards na best trade option para sa Lakers na nakikitang makakapagbigay ng malaking upgrade sa perimeter depth nila. Ang Lakers kasi ngayon kulang talaga sa malaking trade asset sa roster kaya hindi sila makakuha ng legit game changer na players, malawing o perimeter defender. Wala silang malaking youngstar o draft picks na pwedeng isugal para makuha yung mga nangungunang defender sa market ngayon. Kaya nga napipilitan lang ang Lakers na maghanap ng realistic at mid-tier na 3 and D guard o kahit center dahil hirap silang gumawa ng trade. Kaya nga nag-aantay lang yung mga to pagdating sa buyout contract tulad ng ginawa nila kila Ayton at Marcus Smart. Yung unang dalawang pangalan na madalas talagang nauugnay sa Lakers bilang ideal wing defender, si Herb Jones at Trey Murphy. Nasa ranking talaga sila ng Lakers na makapagbibigay ng malaking upgrade sa perimeter depth. Ang problema, ang Pelicans sa report hindi nagpapakita ngayon ng interest na ilagay yung mga yan sa trade market. Kaya kahit gusto ng Lakers na makuha isa man sa mga yan, masyadong mataas panigurado ang asking price na hihingin dyan ng Pelicans. Kaya ang Lakers ngayon may mga trade option sa wing defender na nasa mababang value lang, hindi risky ang trade scenario. Tulad nga dito kay Keon Ellis sa Kings, Isaac Okoro ng Bulls at Haywood Highsmith sa Miami Heat. Yan yung tatlong realistic trade na pwedeng mangyari sa Lakers. Low risk but high rewards, lalo na kung magiging fit nga raw isa man sa mga yan na makakuha nila pagdating sa 3 and D guard. Si Keon Ellis kasi nakikitang pinakamadaling makuha ng Lakers sa ngayon based sa mga report ng insider dahil ang Sacramento naglabas ng report na handa itong gamitin sa trade. Elite 3 and D guards at may shooting efficiency, mababa ang value kaya kahit sa trade swap pwede ang makuha ng Lakers gamit lang si Dalton Knecht. Kaya sobrang realistic para sa Lakers, hindi malaki ang asking price na kakailanganin nila dyan. Samantalang medyo mahihirapan naman sila dito kay Isaac Okoro dahil regular rotation yan sa Bulls at may 2 years na natitira sa contract na pumapasok sa 11 million. Pero mas solid nga raw to mula sa point attack defense at may 3 points efficiency din mula sa 39% nung nakaraang season. Kaya kung ito yung hahabulin ng Lakers, kakailanganin nila na gamitin si Dalton Knecht at ibang expiring contracts mula kay Maxi Kleber o Gabe Vincent para mamatch ang salary. Yan kung hahabulin ng Lakers yan. Yung pangatlo na tinatarget nila, itong si Haywood Highsmith ng Miami Heat, potential wing kaso may injury risk. Magaling na defender talaga at 3-point shooter nung nakaraang season. Ang problema, hindi pa yan nakakalaro ngayong season dahil sa knee injury, kaya hindi rin sigurado kung magiging ready sa second half ng Lakers yan. Kaya pwedeng hindi sumugal ang Lakers dyan, lalo na kailangan talaga nila ng upgrade sa roster pero hindi yan magagawa nitong si Haywood dahil nasa injury pa yan at probable pa lang na makabalik. Kaya may mga insider ngayon na mas nakikita na itong si Keon Ellis o Isaac Okoro ang magiging realistic trade sa Lakers sa trade deadline na to. Si Keon Ellis kung makukuha nila gamit lang ang trade swap para kay DK, magkakaroon pa ng pagkakataon ang mga yan na makapag-upgrade pagdating sa backup center dahil meron pa silang natitirang mga expiring contracts kung gugustuhin ng mga to na mag-upgrade sa interior depth. Lalo na kung hindi pa rin nila nakikitang sapat itong si Ayton, lalo na sa daming issue na lumalabas dyan. Kung si Isaac Okoro naman kasi, additional role player talaga at paniguradong malaking upgrade nga raw ang mabibigay nito. Dahil proven na yung pagiging 3 and D guard nito sa Chicago Bulls at nasa role player yan. Malaking tulong yan para nga dito sa perimeter depth ng Lakers na magiging magandang araw talaga kung magiging fit pa to para sa spacing kay Luka at Lebron na hinahanap ng Lakers. Ito yung makakatulong rin sa role para kay Marcus Smart kaya malaki rin ang potential na talagang porsigihin ng Lakers itong si Keon Ellis o Isaac Okoro pagpasok ng trade deadline.